Ako si Prinsipe Eryon ng Kanluran. Sa loob ng maraming taon, nanatili akong tahimik sa aming kaharian sa ilalim ng gabay ng aking ama, si Haring Eldrin. Ang aming kaharian ay puno ng kasaganaan at kapayapaan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kong may kulang. Isang gabi, habang ang buwan ay nagliliwanag sa kalangitan, isang mahiwagang mangkukulam ang dumating sa aming kastilyo. Dala ang isang mensahe na babago sa aking buhay magpakailanman. Ang iyong kapalaran ay nakatadhana sa isang prinsesa mula sa silangan. Bulong niya habang ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ngunit isang sumpa ang nagbibigkis sa inyong mga puso. Isang pag-ibig na hindi mo sukat akalain ang makapagpapalaya rito. Hindi ko pinansin ang kanyang babala, iniisip na isa lamang itong kalokohan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang aking pag-iisip tungkol sa prinsesang iyon. Sino siya? Ano ang kanyang kwento? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong hanapin siya. Naglakbay ako patungo sa silangan, isang lugar na puno ng mga alamat at kababalaghan. Sa bawat hakbang ng aking paglalakbay, naramdaman ko ang bigat ng sumpa. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang bumabalot sa akin. Ngunit kasama nito ay ang pag-asang matatagpuan ko ang prinsesa at ang kasagutan sa aming kapalaran. Pagdating ko sa kaharian ng silangan, nagulat ako sa kagandahan ng palasyo. Sa gitna ng hardin, nakita ko siya. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, puno ng hiwaga at kalungkutan. Siya si Prinsesa Alina. Prinsipe Eryon, wika niya ng may pag-aalinlangan. Ako si Alina. Bakit ka narito? Isang sumpa, sagot ko, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Isang sumpa ang nag-uugnay sa ating dalawa at kailangan nating malaman ang katotohanan. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umatras. Matagal ko nang nararamdaman ito, sagot niya. Ngunit wala akong lakas ng loob na hanapin ka. Paano natin ito haharapin? Habang nag-uusap kami, isang kakaibang enerhiya ang pumalibot sa amin. Ang hangin ay tila nagbago at naramdaman kong may ibang presensya sa paligid. Tila may mga mata na nakatingin sa amin, mga matang puno ng inggit at galit. Mayroong isang nilalang na ayaw tayong magtagumpay, bulong ni Alina. Isang nilalang na naglagay ng sumpa sa atin. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang bumalot sa amin at mula sa dilim ay lumitaw ang isang anino. Isang nilalang na hindi pangkaraniwan. May mga mata na tila apoy at isang nangiti na puno ng kasamaan. Walang makakaligtas sa aking sumpa. Sigaw ng nilalang habang ang kanyang mga kamay ay bumabalot sa isang mahiwagang liwanag. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na tapang. Magkasama kaming humarap ni Alina sa nilalang, handang ipaglaban ang aming kapalaran. Ngunit ang tanong ay, sapat ba ang aming lakas upang mapaglabanan ang sumpa at ang nilalang na ito? Ako si Prinsipe Aryon ng Kanluran, isang taong naglakas loob na suungin ang hamon ng buhay sa ilalim ng isang sumpa. Hindi ko kailanman naisip na ang aking kapalaran ay magiging masalimuot, lalo na nang makilala ko si Prinsesa Lira ng Silangan. Ang aming mga kaharian ay palaging magkalaban, ngunit ibang usapan ang naganap nang magtagpo ang aming mga landas. Sa gabi ng pagdiriwang ng buwan, nagkaroon ng kakaibang kislap sa mga mata ni Lira. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam kong may kapangyarihan siyang hindi karaniwan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking katawan at ang aking paligid ay nagbago. Isang hindi mawari, ngunit alam kong ito ang sumpang gumagambala sa aking kaisipan. Aryon, bakit ba palagi kang nagmamasid sa akin? Tanong ni Lira habang naglalakad kami sa hardin ng palasyo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong, ngunit sa kanyang boses ay may kaakibat na misteryo na tila nag-uudyok sa akin na alamin ang higit pa.
Hindi ko alam, Lira. May kakaiba sa iyo na hindi ko mawari. Parang may koneksyon tayo kahit hindi pa tayo nagkikita ng matagal. Sagot ko, pilit na iniiwas ang aking tingin sa kanyang mga mata na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumagsak ang isang bituin mula sa kalangitan. Ang liwanag nito ay hindi maipaliwanag, ngunit ramdam ko ang enerhiya nitong bumabalot sa amin. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago at kami ay nasa isang lugar na hindi pamilyar. Isang kagubatan na puno ng mga puno na tila umaawit, ang mga dahon ay kumikislap sa bawat galaw ng hangin. Nasaan tayo? Tanong ni Lira habang sabay kaming naglalakad sa gitna ng mga puno. Hindi ko alam, pero ramdam ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa atin, sagot ko, habang sinusubukang alamin ang dahilan ng aming paglipat sa lugar na iyon. Habang naglalakad kami, unti-unting lumilinaw sa akin ang mga alaala ng sumpang bumabalot sa aking buhay. Isang mangkukulam ang nagsabi sa akin noon na ang aking kapalaran ay nasa kamay ng isang prinsesa mula sa silangan. Hindi ko ito pinansin, ngunit sa mga oras na iyon, ramdam ko ang katotohanang bumabalot sa aking pagkatao. Gusto kong malaman ang tungkol sa sumpa, biglang sabi ni Lira, na tila nagbabasa ng aking isip. May nararamdaman akong koneksyon sa pagitan natin na hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, ngunit nararamdaman ko na siya ang susi sa aking kalayaan. Ang sumpa, ito ang dahilan kung bakit hindi ko magawang umibig ng lubos. Ang isang prinsesa mula sa silangan, ang tanging makakawala nito. Ngunit hindi ko alam kung paano, sagot ko, habang ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng pag-unawa. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang isang tinig mula sa gitna ng kagubatan. Isang matandang babaylan ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman mula sa libu-libong taon. Ang sumpa ay bahagi ng inyong kapalaran, sabi ng babaylan. Ngunit may paraan upang ito'y mabago. Kailangang magkaisa ang inyong mga puso at bumuo ng isang pag-ibig na walang hanggan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa akin. Paano ko magagawang umibig ng lubos kung ang bawat hakbang ay tila puno ng pagsubok? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang nagbago ang hangin. Ang mga puno ay tila nagising at isang malakas na hangin ang gumulong sa paligid. Ang kagubatan ay tila nagiging mas masalimuot at sa isang iglap, si Lira ay nawala sa aking paningin. Lira! Sigaw ko habang pilit na hinahanap siya sa gitna ng kagubatan. Ang aking puso ay punong-puno ng takot at pagkabahala. Hindi ko mawari kung anong panganib ang bumabalot sa kanya. Sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Alam kong siya ang susi sa aking kalayaan. Ngunit paano ko siya matagpuan kung siya ay nawawala sa aking paningin? Sa gitna ng aking pag-aalala, narinig ko ang kanyang tinig, puno ng pag-asa at tapang. Aryon, nandito ako, hindi mo ako dapat kalimutan. Ang kanyang tinig ay nagsilbing liwanag sa aking madilim na mundo. Ngunit paano ko siya makikita kung ang sumpa ay patuloy na gumagambala sa aming mga kapalaran? Sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang sumpa ay tila nagiging mas malakas, ngunit ramdam ko ang pag-asa na bumabalot sa aking puso. Sa gitna ng kagubatan, alam kong ang aming kapalaran ay nakasalalay sa aming mga kamay. Ngunit paano kung ang sumpa ay may mas masalimuot na plano para sa amin? Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kagubatan, ang aming paglalakbay ay patuloy na bumabalot sa amin, puno ng pag-asa, takot, at pagmamahal na walang hanggan. Sa ilalim ng kalangitang puno ng liwanag ng mga tala, nakatayo kami ni Prinsesa Elara
sa gitna ng isang lumang hardin na tila napabayaan ng panahon. Ang mga bulaklak ay mistulang mga multong nananabik sa yakap ng liwanag ng buwan. Sa bawat hakbang ng aming mga paa, tila nag-aalab ang mga damdamin namin. Umaasa ngunit takot sa mga susunod na mangyayari. Ako si Caleb, prinsipe ng kanluran, at sa kabila ng sumpang bumalot sa aming dalawa, naroon pa rin ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin ni Elara. Ang sumpa ay nagsimula noong unang gabi ng aming pagkikita. Isang mahiwagang mangkukulam ang naglatag ng kanyang kapangyarihan, na naglayong ipagtagpo kami sa gitna ng magkaibang mga kaharian, pero may kapalit. Ang aming kapalaran ay nakatali sa kanyang kalooban. Caleb, bulong ni Elara, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nararamdaman ko na may kakaiba sa gabing ito. Tumango ako, iniunat ang aking kamay upang hawakan siya. Oo, Elara, parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Naalala mo ba ang sinabi ng mangkukulam? Ang sumpa ay hindi lamang isang kaparusahan, sagot niya, kundi isang daan upang mahanap ang tunay na kahulugan ng ating puso. Ang aming mga puso ay tila nag-uusap sa katahimikan at sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, alam namin na may isang bagay na higit pa sa sumpa. Sa likod ng mga bulaklak ay may isang lumang balon na sinasabing nagtataglay ng lihim na kapangyarihan. Sabi-sabi na kapag ang dalawang pusong nagmamahalan ay humiling sa harap ng balon, ang kanilang kapalaran ay maaaring magbago. Puno ng pag-asa, lumapit kami sa balon. Ang hangin ay tila bumigat, ang mga dahon ng punong kahoy ay nagsimula ng umindak sa saliw ng hindi nakikitang musika. Hinawakan namin ang aming mga kamay at sabay na nagluhod sa harap ng balon. Ang aming mga puso ay sabay na nagdadasal para sa kalayaan mula sa sumpa. Sa ilalim ng mga tala, sa harap ng balon ng kapalaran, bulong ko, hinihiling namin na ang sumpa ay magwakas at kami ay pagpalain ng kalayaan at pag-ibig. Si Elara ay yumuko at pumikit, ang kanyang mga labi ay gumalaw sa katahimikan, tila kinakausap ang mga tala. Sa isang iglap, ang liwanag ng buwan ay tila nagbago, mas maliwanag at mas makapangyarihan, na bumabalot sa buong hardin. Ang hangin ay naging malamig at ang aming mga kamay ay nag-init sa hindi maipaliwanag na enerhiya. Sa isang iglap, nakita ko ang mukha ng mangkukulam sa tubig ng balon. Ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa aming kaluluwa. Ang inyong mga puso ay puno ng pag-asa, sabi niya. Ngunit hindi lahat ng hiling ay madaling makamtan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang sumpa ay bahagi ng inyong kapalaran, tugon ng mangkukulam. Ngunit may isang paraan upang ito'y magwakas. Ang inyong mga kapalaran ay nakatali sa isang lihim na hindi ninyo pa natutuklasan. Ako ay napatingin kay Elara, ang aking puso ay puno ng kaba. Ano ang lihim na iyon? Ngumiti ang mangkukulam at sa isang iglap, ang kanyang imahe ay naglaho sa tubig ng balon. Sa likod ng mga bulaklak, may isang maliit na kahon na tila matagal nang nakabaon sa lupa. Hinukay namin ito ng marahan at nang ito'y nabuksan, naroon ang isang lumang piraso ng pergamino. Ang pergamino ay naglalaman ng isang mapa na nag-uugnay sa aming mga kaharian, isang lihim na daanan na tila matagal nang nalimutan. Sa gilid ng pergamino ay naroon ang mga salitang, ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag ng panahon, ngunit ang daan patungo rito ay puno ng misteryo. Caleb, bulong ni Elara, ang daang ito ang paraan upang wakasan ang sumpa. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Oo, Elara, ngunit ang daang ito ay puno ng panganib. Kailangan nating magtulungan. Sa likod ng aming kaba at pag-aalinlangan, alam namin na ang daan patungo sa kalayaan ay nasa aming mga kamay. Ngunit sa dulo ng pergamino, isang babala ang nakasulat.
Sa huli, ang puso ng isa ay susubukin. Napalunok ako habang si Elara ay napatingin sa akin ng may pag-aalala. Ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng tanong at pag-asa. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng liwanag ng mga tala, ang aming kapalaran ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang daan patungo sa kalayaan ay puno ng misteryo, ngunit kami handang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit sa likod ng aming mga pag-asa, ang tanong ay nananatili. Sino sa aming dalawa ang susubukin ng kapalaran? At sa dulo ng gabing iyon, sa ilalim ng mga tala, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, puno ng misteryo, pag-ibig at panganib na magbabago sa aming kapalaran. Sa panahong ito, ang mga halik ng liwanag ng buwan ay naglalaro sa ibabaw ng karagatan, tila mga alitaptap na pinalutang ng mga alon. Nakatayo ako sa dalampasigan ng kanluran, sa ilalim ng mga bituin, habang pinagmamasdan ang prinsesa ng silangan na naglalakad papalapit sa akin. Ang kanyang bawat hakbang ay tila nagiiwan ng bakas ng mga bituin sa buhangin. Naisip ko tuloy kung paano naging ganito ang aming kapalaran, ang sumpang nagbigay daan upang magtagpo ang aming mga landas. Huwag kang mag-alala, sabi niya, ang boses niya ay tila musika na umaabot sa aking mga pandinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nararamdaman kong malapit na ang oras na matutuklasan natin ang sekreto ng sumpa. Tumango ako kahit na ang bigat ng pag-aalala ay hindi nawala sa aking dibdib. Ang sumpa na ito na nagbabalot sa aming mga kaharian sa kadiliman at bighati ay nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagkakalas. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinatahak, tila mas lalong bumibigat ang hamon. Ngunit paano kung hindi natin ito magawa? Hindi ko mapigilan ang tanong na lumabas mula sa aking mga labi. Paano kung ang sumpa ay mas malakas kaysa sa ating inaakala? Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naniwala ka sa akin, hindi ba, na makakaya natin ito? Ang kanyang tiwala ay tila isang ilaw sa kadiliman, isang gabay na patuloy na umaalalay sa akin. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga mata, ang sandaling iyon na tila isang pagtawag mula sa kapalaran mismo. Ang sumpang ito, kahit na puno ng pighati, ay nagdala sa akin ng isang bagay na hindi ko inaasahan, pag-ibig. Habang naglalakad kami sa baybayin, pinag-usapan namin ang mga hakbang na aming gagawin. Ang mahiwagang aklat na natagpuan namin sa lumang tore ng aming palasyo ay naglalaman ng mga sinaunang lihim na maaaring magbigay linaw sa pinagmula ng sumpa. Ngunit kailangan namin ng isang susi, isang bagay na magpapagana sa mga orasyon nito. Kailangan nating hanapin ang mga perlas ng karagatan, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ayon sa aklat, kapag nagsanib ang tatlong perlas, magbubukas ang pinto sa mundo ng mga espiritu kung saan nakatago ang kasagutan. Isang alon ng kaba ang dumaloy sa akin, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Ang prinsesa at ako ay magkasama sa laban na ito. Nagsimula kaming maglakbay kinabukasan patungo sa mga lugar na binalot ng alamat at hiwaga. Ang unang perlas ay nakatago sa ilalim ng talon ng mga diwata, isang lugar na balot ng mahika at mga engkanto. Doon, nagamit namin ang aming tapang at talino upang malampasan ang mga pagsubok na inilatag ng mga nilalang sa paligid. Sa wakas, nakuha namin ang unang perlas, kumikislap sa aming mga palad na parang isang bituin mula sa kalangitan. Sumunod ang paglalakbay sa kagubatan ng mga anino kung saan ang pangalawang perlas ay pinangangalagaan ng mga bantay na hindi nakikita. Sa bawat hakbang ay kailangan naming mag-ingat, ngunit sa tulong ng aming pagkakaisa, nalagpasan namin ang panganib at nakuha ang pangalawang perlas.
Subalit sa kabila ng aming tagumpay, isang damdamin ng pangamba ang sumisiksik sa akin. Sa bawat perlas na aming nakukuha, nararamdaman ko ang lumalakas na enerhiya ng sumpa. Tila ito nagiging mas agresibo, mas hindi nakokontrol. Sa huli, ang aming landas ay nagtapos sa isang lumang templo, isang lugar na tila matagal nang kinalimutan ng panahon. Dito nakatago ang pangatlong perlas, ang huling piraso ng palaisipan. Ngunit bago pa man namin ito maabot, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Hindi mo ba naiisip na ang sumpa ay hindi isang aksidente? Ang boses ng anino ay malamig at puno ng panunukso. Ito ay isang kapalaran na itinakda mula pa sa simula. Napaatras kami ni Prinsesa ay naguguluhan. Sino ka? Tanong ko, sinusubukang intindihin ang kanyang mga salita. Ako ang tagapangalaga ng sumpa, sagot ng anino, ang mga mata nito ay kumikislap. At ngayon, oras na para malaman niyo ang katotohanan. Dito nagtapos ang aming paglalakbay sa isang twist na hindi ko inaasahan. Ang sumpa ay hindi lamang isang pagsubok na kailangan naming lampasan. Ito ay isang lihim na kailangan naming tuklasin, isang katotohanan na maaaring baguhin ang lahat ng aming nalalaman. At sa harap namin, ang anino ay nagbabadya ng isang revelasyon na maaaring magtulak sa amin sa isang landas na hindi na maibabalik. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ang init ng kanyang mga mata ay tila apoy na nakakapaso sa aking balat. Nakatingin si Prinsesa Elara sa akin, puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Ang mga mata niyang kulay esmeralda ay naglalaman ng mga tanong na hindi niya masambit. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pagdududa, ngunit alam kong ito na ang tamang oras upang ibunyag ang katotohanan. Elara, panimula ko, habang pinipilit kong nangumiti kahit pa nga puno ng kaba ang aking dibdib. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nakita ko ang kunot sa kanyang noo, tanda ng pag-aalala. Ano iyon, Kaelan? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig, ngunit ang laman nito'y tila alingaw-ngaw ng mga bagay na hindi ko alam kung paano maipapahayag. Alam kong matagal mo nang nararamdaman na may kakaiba sa ating pagkakaibigan, sabi ko habang pinagmamasdan ko ang kanyang reaksyon. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pag-aalala ay naging pagkagulat. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang iniuunat ang kanyang kamay upang hawakan ang akin. Ang init ng kanyang palad ay nagpapalakas ng aking loob, ngunit kasabay nito ang takot na baka hindi niya matanggap ang mga sasabihin ko. May sumpa na bumabalot sa ating dalawa, Elara, sagot ko habang hinahayaan kong dumaloy ang katotohanan mula sa aking bibig. Isang sumpa na nag-uugnay sa ating mga kapalaran. Nakita kong bumilis ang paghinga niya at tila nag-isip siya ng malalim. Sumpa, ulit niya, puno ng kalituhan ng kanyang tinig. Anong sumpa ang sinasabi mo? Inilahad ko ang lahat ng nalalaman ko, kung paano, noong kami mga bata pa, isang mangkukulam mula sa Hilaga ang nagbitiw ng sumpa sa aming mga pamilya. Isang sumpang nagbabalakid sa aming mga kapalaran at sa aming mga kaharian. Nang marinig ko ang kwento mula sa aking mga magulang, hindi ko ito lubos na naintindihan, ngunit ngayong nariyan si Elara sa aking harapan, mahalaga akong magsalita. Ang sumpa ay naglalayong paghiwalayin ang ating mga kaharian, paliwanag ko. Ngunit higit pa roon, ito rin ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagkikita sa kabila ng distansya. Ang bawat pagkikita natin ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi nagsalita si Elara. Sa halip, tumingin siya sa akin na tila naghahanap ng kasiguraduhan. Sa kabila ng kanyang katahimikan, alam kong marami siyang katanungan. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Tanong niya kalaunan na tila nagbabalik sa kanyang normal na anyo.
Dahil kailangan nating malaman ang susunod na hakbang, sagot ko. Hindi ko kayang hayaang manatili tayo sa kadiliman. Ang sumpang ito ay hindi lamang tungkol sa atin. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng ating mga kaharian. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan namin habang kapwa namin iniisip kung ano ang susunod naming dapat gawin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, narinig namin ang isang kalabog mula sa malapit. Napatingin kami ni Elara sa pinanggalingan ng ingay at doon ay nakita namin ang isang matandang lalaki na tila biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang sumpa ay may lunas, sabi ng matanda habang lumalapit siya sa amin. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pag-aalala. Sino ka? Tanong ni Elara habang ikinubli niya ang kanyang sarili sa aking likuran na tila naghahanap ng proteksyon. Isa akong tagapangalaga ng mga lihim mula sa nakaraan, sagot ng matanda. At ako ang may hawak ng sagot sa inyong mga tanong. Nakita kong nagliwanag ang mukha ni Elara, ngunit kasabay nito ang pag-usisa. Anong sagot ang dala mo? Tanong niya, puno ng pag-asa. May paraan upang mabali ang sumpa, sagot ng matanda. Ngunit kailangan ninyong magtulungan. Ang inyong pagkakaisa ang tanging susi. Sa kabila ng pag-asa na dala ng kanyang mga sinabi, naramdaman ko ang biglaang pagdududa. Ano ang kapalit ng pagbali sa sumpa? Ano ang mga panganib na aming haharapin? Bago pa man ako makapagtanong, nagsalita muli ang matanda. Ngunit mag-ingat kayo, babala niya, dahil ang sumpa ay mas makapangyarihan kaysa sa inyong inaakala. At may mga nilalang na hindi hahayaang mabali ito. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin, tila isang paalala na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang mga susunod na hakbang ay puno ng panganib at hindi tiyak na kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Si Elara ay nasa tabi ko at kami magkasangga sa labanang ito. Ang hangin ay tila umihip ng mas malakas at sa mga ulap na nagtipon sa langit, tila may banta ng unos. Kami nagkatinginan ni Elara at alam kong pareho naming nararamdaman ang paparating na pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, umasa ako na sa dulo ng lahat ng ito, ang aming mga kapalaran ay magbabago para sa mas mabuti. Ngunit ang tanong, makakayanan ba naming harapin ang lahat ng ito? Kapag ang araw ay nagsimulang bumaba sa abot tanaw, ang langit ay nagiging isang paleta ng mga kulay, ginto, rosas at lilang sumasayaw sa ibabaw ng malalim na bughaw ng lawa. Nasa gilid ako ng lawa, ang malamig na hangin ay naglalambing sa aking balat habang ang tubig ay dahan-dahang humahaplos sa pampang. Si Amara, ang prinsesa ng silangan, ay nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang malambot na mga mata ay nakatuon sa kalawakan ng tubig, na tila may hinahanap na sagot sa mga alon. Prinsipe Idris, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang sumpang ito, ang pagsubok na ating dinaranas, nararamdaman kong may mas malalim na dahilan kung bakit tayo narito. Totoo, ang aming mga kaharian ay matagal nang pinag-iisa ng sumpa na nagbabanta sa aming kapalaran. Ang sumpa na ito ang naging dahilan kung bakit kami naglakbay sa malalayong lupain, naghahanap ng lunas sa isang misteryosong sakit na sumisira sa aming mga bayan. Ang sumpa na ito ang nag-uugnay sa aming mga puso sa paraang hindi namin inaasahan. Tama ka, Amara, sagot ko. Iniabot ang aking kamay sa kanya na siya namang tinanggap niya. Dito sa lawa, nararamdaman kong may kapangyarihang nagkukubli sa ilalim ng mga alon, isang lihim na maaaring maging susi sa ating kalayaan. Nagpasya kaming sumisid sa ilalim ng tubig, sa pag-asang ang mahiwagang lawa ay magbibigay liwanag sa aming mga tanong. Sa ilalim ng tubig, ang mundo ay tahimik, tila walang hanggan. Ang mga sinag ng araw ay naglalaro sa asul na likido
nagiging isang sining na walang kapantay. Sa gitna ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang lumang palasyo na kabaon sa ilalim ng lawa. Ang mga pader nito ay nagkukuwento ng isang nakalimutang panahon. Habang lumalapit kami, may naramdaman akong kakaiba. Isang pakiramdam ng pagkakaugnay, ng kapangyarihan at takot. Sa gitna ng palasyo ay may isang estatwa, isang figura ng isang Diyos na may hawak na gintong palaso. Pareho kaming huminto, ang aming mga mata ay nakatuon sa estatwa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ang sentro ng sumpa. Idris, tingnan mo, bulong ni Amara, itinuturo ang palaso. Sa palasong iyon ay nakaukit ang ating mga pangalan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit ang palaso ay tila buhay. Ang ukit ay kumikislap sa ilalim ng tubig. Bigla, may naramdaman akong puwersa, isang alon ng enerhiya na tila umaagos mula sa estatwa patungo sa amin. Kaming dalawa ay napaatras, ang tubig ay nag-uumpisang mag-alon, tila nagising ang lawa sa aming presensya. Amara, kailangan nating malaman ang kahulugan nito. Ang sumpa ay hindi lamang isang simpleng mahika. Ito ay isang koneksyon sa pagitan ng ating mga kaharian at ngayon sa pagitan natin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkaintindi at sa kabila ng panganib, naramdaman kong pareho kaming determinado. Kailangan naming harapin ang katotohanan kahit ano pa man ang mangyari. Nang biglang dumilim ang paligid, ang tubig ay naging isang malalim na anino. Sa likod ng estatwa ay may lumitaw na figura, isang matandang lalaking may hawak na sulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa ilalim ng tubig. Siya ang tagapag-ingat ng sumpa, ang tinig ng nakaraan na nag-uugnay sa aming kapalaran. Prinsipe Idris, Prinsesa Amara, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng tubig. Ang sumpa ay isang pagsubok, isang pagsasanib ng inyong mga puso at kaharian. Ngunit mayroon kayong kapangyarihan na hindi niyo pa natutuklasan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin, ngunit naramdaman ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Ang sumpa ay hindi lamang isang kasamaan, ito ay isang pagkakataon para sa pagbabago, para sa pagkakaisa na lampas sa inaasahan. Ngunit paano namin matutuklasan ang kapangyarihang iyon? Tanong ni Amara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ang matandang lalaki ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim. Sa pagsasanib ng inyong mga puso, sa pagyakap sa kakanyahan ng sumpa, kayo ay magiging malaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon kay Amara na hindi ko pa naramdaman noon. Isang pagkakaisa na tila nag-uugnay sa aming mga kaluluwa. Ngunit sa likod ng koneksyon na iyon ay may naramdaman akong pag-aalinlangan. Isang anino ng takot na hindi ko maitatanggi. Ang paligid ay biglang nagliwanag, ang tubig ay muling naging asul. Ang matandang lalaki ay naglaho, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili. Ang kanyang mensahe ay tila naipasa sa amin. Bumalik kami sa pampang, ang aming mga puso ay puno ng tanong at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang sumpa ay nanatiling nakatago. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabitin sa hangin, naghihintay na magbago ang aming kapalaran. Sa kinabukasan, kami ay haharap sa sumpa, handang yakapin ang kapangyarihan at panganib na dala nito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nanatiling nakabitin. Ano ang magiging kapalaran namin ni Amara kapag ang sumpa ay tuluyang nagising? Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, nagpatuloy kami ni Prinsesa Elara sa aming paglalakbay. Ang mga bundok sa kanluran ay unti-unting nawala sa tanawin habang binabaybay namin ang malawak na kapatagan ng gitnang kaharian. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng sumpa na bumabalot sa aming kapalaran. Ang mga mata ni Elara, kasing ningning ng mga bituin, ay tila nagtatago ng lihim na hindi ko pa lubos na maunawaan. Prinsipe Arik,
wika ni Elara habang kami naglalakad sa tabi ng isang sapa. Nararamdaman ko na malapit na nating marating ang susi sa pagsalba sa ating kaharian. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata puno ng pag-asa at determinasyon. Sana nga, Elara, ngunit paano natin matutuklasan ang solusyon sa sumpang ito kung ang landas ay puno ng panganib? Tanong ko. Ang sagot ay nasa puso natin. Sagot niya na tila may kasiguraduhan. Ang sumpa ay bunga ng pagkakahiwalay ng ating mga kaharian. Kung magagawa nating pag-isahin ang ating mga puso, marahil ay maglalaho ang sumpa. Habang naglalakad kami, naisip ko ang mga salitang binitiwan ni Elara. Tama siya, marahil ang sumpa ay simbolo ng hidwaan ng aming mga kaharian. Ang pag-iisa ng aming mga puso, hindi lamang sa pag-ibig kundi pati na rin sa pagkakaisa, ay maaaring maging susi. Sa gitna ng aming paglalakbay, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming mga balat at ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay tila nagbabadya ng panganib at ang liwanag ng araw ay unti-unting lumabo. Prinsipe Arik, may kakaiba sa lugar na ito. Bulong ni Elara habang kami nagpatuloy sa paglakad. Naramdaman ko rin ang kakaibang enerhiya sa paligid. Sinubukan kong tumingin sa paligid, ngunit wala akong makitang anumang kakaiba. Sa kabila nito, ang aking pakiramdam ay nagbabadya ng panganib. Biglang, mula sa likuran ng isang malaking puno, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab sa kapangyarihan. Maligayang pagdating, mga tagapagligtas ng kaharian, wika niya, ang kanyang boses ay tila bumabalot sa buong paligid. Tumigil ka! Sino ka? Tanong ko habang hinatak ko si Elara palapit sa akin, handang ipagtanggol ang aming mga sarili. Isa akong tagapangalaga ng lihim ng sumpa, sagot ng matanda. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Kayo ang itinakdang magbago ng kapalaran ng inyong mga kaharian. Nagpalitan kami ni Elara ng tingin, puno ng pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elara. Ang sumpa ay maaaring mabura sa pamamagitan ng isang sakripisyo. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Isa sa inyo ang kailangang magpasiya na talikuran ng kanyang kaharian upang pag-isahin ang kapalaran ng dalawa. Nagpanting ang mga tainga ko sa narinig. Paano namin magagawa ang ganoong sakripisyo? Isa sa amin ang kailangang pumili na talikuran ang lahat para sa kapakanan ng lahat. Ngunit bago pa man namin mapagtanto ang mga susunod na hakbang, biglang lumitaw ang isang kakaibang nilalang mula sa likuran ng matanda. Isang nilalang na tila gawa sa anino. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng berdeng apoy. Magmadali kayo, mga prinsipe at prinsesa. Babala ng matanda. Ang oras ay nauubos at ang nilalang na ito ay magbabalik ng sumpa sa kanyang pinakamapangwasak na anyo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napansin ni Elara ang isang bagay sa kanyang kamay. Isang lumang pendant na tila naglalaman ng mahiwagang enerhiya. Arik, ang pendant na ito, baka ito ang susi, sigaw niya habang inabot niya ito sa akin. Tiningnan ko ang pendant at naramdaman ko ang kapangyarihan nito. Ngunit bago ko pa man magamit ang pendant, ang nilalang na gawa sa anino ay biglang sumalakay. Ang kanyang mga kamay ay tila mga talim na naglalayong tumapos sa amin. Hinawakan ko ang kamay ni Elara at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas ng aming pagkakaisa. Sa huling sandali, ginamit ko ang pendant upang protektahan kami at isang liwanag ang bumalot sa amin. Ang nilalang ay tila nawala sa harap ng liwanag na iyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang bumagabag sa aking isipan. Ano ang magiging kapalaran namin ni Elara? Isa ba sa amin ang kailangang magbigay ng sakripisyo upang maglaho ang sumpa? At sa gitna ng aming pag-aalala, narinig namin ang boses ng matanda, puno ng pag-asa. Ang pendant ay simula pa lamang.
Ang tunay na sagot ay nasa inyong mga puso. Isang cliffhanger na iniwan kami ni Elara, puno ng pag-aalinlangan ngunit may pag-asa sa kinabukasan. Sino ang magiging biktima ng sakripisyo? At paano namin mapag-iisa ang aming mga kaharian? Ang mga tanong na ito ay hihintayin ang kasagutan sa susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan habang ako'y nakatayo sa ibabaw ng tore ng aming kastilyo. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang haplos mula sa mga alaala ng nakaraan. Ako si Prinsipe Alden ng Kanluran at sa likod ng anino ng aking tadhana ay isang sumpa na unti-unting nagbabago ng takbo ng aking buhay. Isang sumpa na hindi ko inaasahang mag-uugnay sa akin sa Prinsesa Elara ng Silangan. Mula sa tore, tanaw ko ang malawak na kagubatan na nagsilbing hangganan ng aming mga kaharian. Dito ko unang nakilala si Elara, isang prinsesa na hindi ko inaakalang magiging bahagi ng aking kwento. Siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, nakatingin sa mga bituin, patuloy na nagtatanong kung paano ko mababago ang aming kapalaran. Ang sumpa ay nagmula sa isang makapangyarihang mangkukulam na nagnais maghiganti sa aming mga pamilya. Sa kanyang galit, isinumpa niya kami ni Elara na hindi magtatagpo ng aming mga landas sa tamang oras. Isang pag-ibig na laging nasusubok ng panahon at pagkakataon. Sa tuwing kami nagkikita, isang bagong pagsubok ang aming hinaharap, isang halimaw na nagkukubli sa kadiliman o isang bagyong nagdudulot ng panganib sa aming mga kaharian. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga hadlang, hindi napigilan ng sumpa ang aming mga puso. Sa bawat pagkikita namin ni Elara, mas lalong tumitibay ang aming pagmamahalan. Sa bawat pagtatagpo, isang panibagong pag-asa ang aking nararamdaman na balang araw ay malalampasan namin ang sumpa at magkakaroon ng pagkakataon na ipaglaban ang aming pag-ibig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naalala ko ang huling pagkakataon na kami nagtagpo. Sa isang lihim na hardin, sa gitna ng mga bulaklak na nagkukubli sa dilim, nag-usap kami ni Elara. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na naglalaman ng lahat ng hiwaga ng mundo. Sa kanyang tinig, naririnig ko ang musika ng pag-asa, ang melodiya ng pag-ibig na bumabalot sa aming mga puso. Alden, ani Elara, ang kanyang mga kamay ay hinahaplos ang aking pisngi. Kailangan nating gumawa ng hakbang upang labanan ang sumpa. Hindi tayo maaaring magpatuloy na ganito, na laging nasusubok ang ating pagmamahalan. Tumango ako, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Alam ko, Elara, ngunit paano? Ano ang magagawa natin laban sa isang sumpang mas makapangyarihan kaysa sa atin? Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng determinasyon at tapang. May paraan, isang sinaunang ritual na maaari nating subukan. Ngunit kailangan natin ang tulong ng isang tao, isang nilalang mula sa kagubatan na kilala sa kanyang kaalaman sa mahika. Nagtaka ako sa kanyang sinabi, sino ang nilalang na ito? Paano natin siya mahahanap? Siya ay si Kael, ang tagapangalaga ng kagubatan, sagot ni Elara. Ngunit siya ay mailap at bihirang makipag-usap sa mga tao. Kailangan nating patunayan na tayo'y karapat-dapat sa kanyang tulong. Nagpasiya kaming hanapin si Kyle sa susunod na gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakbay kami papasok sa kagubatan. Ang mga hakbang namin ay sinasabayan ng mga huni ng gabing hindi namin naiintindihan. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa akin at sa isang iglap nawala si Elara sa aking tabi. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok, puno ng takot at pangamba. Elara, sigaw ko, ngunit walang tugon. Ang kagubatan ay tila mas lumalim, mas madilim at mas misteryoso.
Naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na unti-unting kumakain sa aking lakas, isang puwersa na tila bahagi ng sumpa. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumitaw, isang figura na hindi ko inaasahan. Si Kael, ang nilalang na aming hinahanap, ngunit sa kanyang mga mata ay isang babala, isang hudyat na ang sumpa ay mas malakas kaysa sa inaakala namin. Alden, ani Kael, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng hiwaga. Ang sumpa ay nagbabago at hindi lamang kayo ang apektado. Ang inyong mga kaharian ay nasa panganib at kayo ang susi sa pagligtas sa lahat. Sa mga salitang iyon, isang takot ang dumaloy sa aking pagkatao. Ang sumpa ay hindi lamang tungkol sa aming pag-ibig ni Elara, kundi isang banta sa lahat ng aming minamahal. At ngayon, sa harap ng misteryo ng kagubatan, isang desisyon ang kailangan kong gawin, isang desisyon na magbabago ng lahat na maaaring magligtas o magwasak sa aming mundo. At sa kadiliman, narinig ko ang huling tinig ni Kael, "Handa ka bang ipaglaban ang lahat para sa pag-ibig at kapayapaan?" Sa kabila ng lumalalim na gabi, tahimik ang paligid habang kami ni Prinsesa Amara ay naglalakbay pabalik sa aming kaharian. Sa ilalim ng pinalamig na liwanag ng buwan, nararamdaman ko ang bigat ng sumpang bumabalot sa amin. Ang bawat hakbang ay tila nagbibigay diin sa mga tanikalang hindi nakikita, ngunit damang-dama ng aming mga puso. Prinsipe Arion, tawag ni Amara sa akin, ang kanyang tinig ay parang isang banayad na bulong ng hangin. Ano sa tingin mo ang naghihintay sa atin sa dulo ng paglalakbay na ito? Napabuntong hininga ako. Pilit na iniwaksi ang pangambang bumabalot sa akin. Hindi ko alam, Amara, ngunit alam kong kailangan nating harapin ito ng magkasama. Sa ating pagtutulungan, baka sakaling mabasag natin ang sumpa. Naramdaman kong hinigpitan niya ang kapit sa aking kamay. Sa simpleng ugnayang iyon, nabawasan ang takot ko. Kaming dalawa ay pinagtagpo ng kapalaran at hindi ko hahayaang masira ang aming ugnayan dahil lamang sa isang sumpa. Habang patuloy kaming naglalakad, pumasok kami sa isang kagubatan na hindi ko pa nakikita. Ang mga puno ay tila mga higanteng nagmamasid at ang kanilang mga sanga ay bumubuo ng isang liku-likong daanan na tila walang katapusan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, isang paalala ng sumpang bumabalot sa amin. Arion, muling tawag ni Amara. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa kagubatang ito, parang may mga matang nagmamasid sa atin. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong makitang kakaiba. Gayunpaman, alam kong hindi dapat ipagwalang bahala ang kutob ni Amara. Maging handa tayo, Amara. Hindi natin alam kung ano ang nagkukubli sa dilim. Habang naglalakad kami, napansin kong ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw, bumubuo ng mga hugis na hindi nauunawaan ng aking isip. Sa isang iglap, isang malamig na hangin ang humampas sa amin at biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa likod ng mga puno. Isa siyang matandang babae na may buhok na tila pilak at mga mata na parang kumikinang sa dilim. Maligayang pagdating, mga anak ng tadhana. Wika ng matanda, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo at kapangyarihan. Ako si Serafina, ang tagapangalaga ng kagubatang ito. Alam ko ang sumpang bumabalot sa inyo. Paano mo nalaman? Tanong ko, puno ng pagtataka at pagkabahala. Ang mga puno ay may sariling tinig, Prinsipe Arion. Sinasalita nila ang inyong kwento sa hangin, paliwanag ni Serafina. At ako ay naririto upang tulungan kayo. Nagkatinginan kami ni Amara, puno ng pag-asa sa posibilidad ng paglaya mula sa sumpa. Paano mo kami matutulungan? Tanong ni Amara. May isang paraan, wika ni Serafina, ngunit ito'y puno ng panganib at pagsubok. Kailangan ninyong harapin ang inyong pinakamalalim na takot sa loob ng kagubatang ito. Doon lamang mababasag ang sumpa.
Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ako nagpatinag. Gagawin namin ang lahat. Sabihin mo sa amin kung ano ang kailangan naming gawin. Tumango si Serafina at sa kanyang simpleng galaw, isang landas ang lumitaw mula sa mga anino. Sundan ninyo ang landas na ito. Sa dulo, makikita ninyo ang inyong mga takot. Harapin ninyo ito ng buong tapang at ang sumpa ay mawawasak. Habang tinatahak namin ni Amara ang landas, naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang mga hakbang. Ngunit alam kong ito na ang aming pagkakataon upang baguhin ang aming kapalaran. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aming misyon, ngunit puno rin ng determinasyon. Sa wakas, narating namin ang dulo ng landas. Sa aming harapan, isang salamin ang nakatayo, kasing taas ng puno, at ang refleksyon ay hindi ang aming mga sarili, kundi ang aming pinakamalalim na takot. Sa salamin, nakita ko ang aking sarili na nag-iisa, walang magawa, habang si Amara ay unti-unting naglalaho. Ang takot na iyon ay parang isang patalim na bumabaon sa aking puso. Ngunit bago ko pa masuri ang aking nararamdaman, biglang nagbago ang paligid. Ang salamin ay biglang naglaho at kami ay napalibutan ng mga anino na tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang mga anino ay nagsimulang magbago ng anyo at sa gitna nila ay lumitaw ang isang figura na hindi ko inaasahan. Si Serafina, ngunit ang kanyang anyo ay puno ng kadiliman at kapangyarihan. Akala ninyo ba'y ganoon lamang kadali? Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya at kapangyarihan. Ito ang tunay na pagsubok. Harapin ninyo ako at doon ninyo malalaman ang katotohanan. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang tunay na kalaban ay hindi ang sumpa kundi ang takot na bumabalot sa aming mga puso. Kailangan naming magtulungan ni Amara upang harapin ang aming pinakamatinding pagsubok. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na layunin ni Serafina at bakit tila siya ang may hawak ng aming kapalaran? Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng sumpa na bumabalot sa aming mga kapalaran. Ako si Prinsipe Armand ng Kanluran, isang taong isinilang na may karangyaan at kapangyarihan. Ngunit ngayoy tila isang ibon na nakulong sa hawla ng kapalaran. Si Prinsesa Elara ng Silangan ng aking kasama sa paglalakbay na ito ang nag-iisang liwanag sa madilim na daang aming tinatahak. Mula nang kami magtagpo, ang aming mga puso'y naging mga pawikan sa karagatan. Malayang lumalangoy, ngunit laging hinahabol ng alon ng sumpa. Sa bawat hakbang na aming tinahak, ang mga tanawin ng kaharian ay tila baga nagiging mas magulo at walang katiyakan. Sa kabila ng magulong paligid, ang aming mga damdamin ay nagiging mas matibay. Ngunit ang sumpa ay laging nariyan, nag-aabang. Isang umaga, habang kami naglalakad sa kakahuyan ng lumang kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Elara, bulong ko, may kakaiba sa kapaligiran ngayon. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Tama ka, Armand. Parang may kakaibang enerhiya sa hangin. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa makatagpo kami ng isang lumang tore, halos natatakpan ng mga baging at lumot. Ang tore ay parang isang lumang alaala na pilit binubura ng panahon, ngunit sa aming paglapit, ramdam ko ang kagandahan nito na nagmumula sa hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Bakit tila pamilyar ang tore na ito? Tanong ni Elara habang kami nagmamasid. Sa aming pagpasok sa loob, natuklasan namin ang mga sinaunang ukit sa mga pader. Ang mga ukit ay tila mga kwento ng mga nakaraang hari at reyna, mga tagumpay at trahedya, mga pag-ibig na nagtagumpay sa kabila ng lahat. Sa gitna ng tore, natagpuan namin ang isang lumang aklat na tila baga naglalaman ng mga lihim ng mundo. Habang binubuklat namin ang bawat pahina,
natuklasan namin ang kwento ng isang prinsipe at prinsesa na nagbago ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang sumpa. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, ngunit sa wakas natagpuan nila ang sagot sa kanilang mga tanong sa isang mahiwagang bato, ang bato ng kapalaran. Ang bato ng kapalaran, bulong ko habang tinitingnan si Elara. Ito ang maaaring maging susi sa ating kalayaan. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Kung makikita natin ito, maaaring mabago natin ang ating kapalaran. Ngunit sa likod ng mga pahina ng aklat, natagpuan namin ang isang babala. Ang bato ng kapalaran ay hindi para sa mga pusong mahina. Ang sinumang magtangkang baguhin ang kanilang kapalaran ay dapat maghanda sa mga sakripisyo. Ang babala ay parang isang matinding hampas ng alon sa aming mga damdamin. Sa kabila ng babala, nagdesisyon kaming hanapin ang bato. Ang aming paglalakbay ay nagdala sa amin sa isang lugar na puno ng mga misteryo at panganib. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdadalawang isip. Ngunit sa tuwing titingnan ko si Elara, ang kanyang lakas ay nagbibigay sa akin ng tibay na ipagpatuloy ang laban. Hanggang sa isang gabi, habang kami nagpapahinga sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa malayo. Ang tunog ay tila isang awiting matagal nang nalimot ng mga tao. Armand, sabi ni Elara, hindi ba't ito ang awitin ng mga sinaunang tagapagbantay ng bato ng kapalaran? Tumayo ako at nagmasid sa paligid. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang liwanag na nagmumula sa isang kuweba. Ang kuweba ay tila isang pintuan sa isang bagong mundo puno ng mga lihim at hiwaga. Ito na siguro ang hinihintay natin, sabi ko, puno ng pag-asa. Ngunit sa aming paglapit, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa loob. Ang kuweba ay tila nagtatago ng isang lihim na mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Sa aking pagmasid, napansin ko ang isang figura na nakatayo sa gitna ng liwanag. Isang figura na hindi namin inaasahan. Armand Elara, bulong ng figura, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Ako ang tagapagbantay ng inyong kapalaran. Ang bato ay narito, ngunit hindi ito ang tunay na susi sa inyong kalayaan. Sa pagdinig sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at pag-asa na maghalo sa aking puso. Kung hindi ang bato, ano ang tunay na susi? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng matinding damdamin. Sa kanyang pagngiti, ang figura ay naglaho. Iniwan kami sa gitna ng liwanag ng bituin, puno ng pagkalito at pag-asa. Sa likod ng kanyang pagkawala, isang bagong landas ang bumukas sa aming harapan. Isang landas na puno ng hindi inaasahang mga posibilidad. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang tunay na kapalaran ay hindi nakatago sa bato, kundi sa aming mga puso. Ngunit paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Ang sagot ay nanatiling lihim at ang aming kwento ay patuloy na lumalalim sa gitna ng mga bituin.